Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, pork holiday na nagdulot ng bahagyang taas presyo ng karning baboy ng ilang meat supplier, posibleng ipatupad muli sa buong bansa. Maghahatid ng mga produkto inaasahang maantala, bunsod ng modified daytime truck ban na ipatutupad mula Miyerkules hanggang Sabado. Sa kabila ng i-anunsyo raw na good news si Pangulong Noynoy Aquino bukas, baka militante manggagawa, itutuloy pa rin ang kanilang malawakang Labor Day rally. Iba't ibang diskarte ng mga taga-barangay 737 sa Maynila para kumita ng extra tampok sa Barangay Saksi. Exclusive! Panamihang diplomat na inireklamo ng panggagahasa ng isang Pilipina noong nakaraang linggo. Pinakawalan dahil umano sa diplomatic immunity. Lalaking nanggahasa umano ng sariling anak at dalawang pamangking dalagitan ng live-in partner matapos silang patikimin ng droga. Inaresto ng mga pulis. Live-in partner na kasabwat umano sa krimen, pinaghahanap na. At tunghayan ang lola na nagpo-pole dancing sa China. Saksi. Bahagyang tumaas ang presyo ng karning baboy ng ilang meat supplier dahil sa pork holiday na ikinasa ng mga backyard racer nitong weekend. Pero mas malawakang pork holiday pa ang banta ng mga pork producer kung hindi raw masosolusyonan ang pagpasok ng mas murang imported na karne. Saksi si Julio Segovia. Dahil sagad na raw ang pasensya sa pagbaha ng mga imported na karne, hindi nagkatay at nag-supply ng baboy ang maraming backyard racer nitong Sabado at Linggo. Kaya halos 60% ng supply sa merkado ang nawala. Nagdulot ito ng bahagyang taas presyo ng ilang supplier sa ilang palengke, gaya sa Amuning Market, Quezon City. Pero di naman do ito maipasa sa mga mamimili, kaya mga nagtitinda ang naiipit. Matumal, hindi kami makapagtas. Paalala sa amin na medyo akit ang presyo ng baboy. Dahil Kasi nga yung yung pork holiday nga raw. Pero matitiis pa kaya nila ito kung magkasamuli ng pork holiday na ibinanta ng Swine Development Council na binubuo ng hog raisers at pork producers. Ang desisyon ng grupo is nationwide pork holiday. Kasama na yung malalaki. So, ibig sabihin, 100% walang karne na tsaka chicken na sa palengke. Yun ang mangyayari. Hirap na raw talaga silang sumabay sa sobra at mas murang supply ng imported meat. Madalas daw kasi ideklarang lamang loob ang mga imported na karne para 5% lang ang maipato na buwis imbes na 40%. Misdeclare mga ito, no? Kaya pagbenta nila, mas mura, hindi wala sa puhunan, no? Siniguro naman ng Department of Agriculture na tinutugunan nito at ng Bureau of Customs ang reklamo. Ang reference price ng imported pork ay tataasan uli. Ito ay naghahalaga ng 2.10 up to 2.97 US dollar, no? Sa ngayon, normal pa rin daw ang supply ng karne sa merkado, kaya wala raw dahilan para magkaroon ng taas presyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Nangangamba naman ng ilang trucking group na posibleng maantalang paghahatid ng mga produkto bunsod ng ipatutupad na modified daytime truck ban simula sa Miyerkules hanggang Sabado. Ang Philippine Baking Industry nga nagsabing posibleng magkulang ang supply ng tinapay. Saksi si Haji Rieta. Ganitong tagpong naabutan namin sa port area sa Manila. Ang mga malalaking truck na ito pahirapan sa pag-arangkada. Pero lalo na raw siguro kung ipatupad na ang total modified daytime truck ban ng MMDA mula May 2 hanggang 5. Kung kailan sasagawa ang summit ng Asian Development Bank sa bansa. Definitely may negatibong epekto yan, no? Kasi ang mga delivery places hindi naman bukas ng gabi. So ang lahat ng mga cargos coming from the piers, ilalabas mo ng gabi, hindi mo naman maitatakbo ng umaga. So itatakbo mo na lang yan the next night, yung pwede nga na, di ba? So ang turnaround namin ay definitely apektado.
Kailangan kasing sulitin ng mga truck ang biyahe dahil bawal silang bumiyahe mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Papayagan daw ang mga truck kung dediretso mula Pierre patungong NLEX pero dapat dumaan sa A. Bonifacio at R10. Sa C3, Sergeant Rivera babalik sa A. Bonifacio Avenue at tatago sa NLEX. Exempted din ang mga may kargang perishable goods o nabubulok gaya ng mga gulay, prutas, karne, tinapay. Pero bawal pa rin sa mga daraanan ng mga delegado ng ADB Summit. Kaya naman nangangambang ilang panaderya tulad ng isang ito sa Sampaloc. Parang hindi namin nga alam na may ganyan may truck ban na ganyan. Pero siguro naman itatawag sa amin ng mga kinukunan namin. May mga stocks din naman sila. Kapag sinasabihan din kami. Mismong Philippine baking industry nangangambang kulangin ang supply ng tinapay. Ang mga tinapay kasi dinideliver sila na araw-araw sa mga supermarkets, groceries at saka maraming stores sa Metro Manila at saka sa Northern Luzon na nanggagaling sa mga bakeries. Ang delivery ay ginagawa during the day. Umaasa ang MMDA na di maapektuhan ang mga supply ng pagbabawal sa delivery truck sa mga daraanan ng mga delegado. Kasi iba yung impression dapat It should, the impression will reverberate and even positively affect our tourism industry, investments, and in the general impression would, if positive, would bode well for our economic development. Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Inaabangan na kung may good news si Pangulong Noynoy Aquino sa Labor Day bukas gaya ng nauna niyang pahaging. At sa kabila niyan, kasado pa rin ang malawakang protesta ng mga militante para igiit ang umento sa sahod. Saksi si Chino Gaston. Surprise ko sana sa May 1, especially for government workers. And substantial number of zeros. Sa kabila ng anunsyong ito ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon, tuloy daw ang mga protesta ng mga militanteng grupo bukas araw ng paggawa. Ang akbayan may patikim na hindi lang para igiit ang matagal nang isinusulong na 125 peso across the board wage increase sa Kongreso, kundi para rin kundinahin ang contractualization ng mga manggagawa. Ang paglaban sa contractualisasyon ay isang mahalagang pundasyon doon sa pag-secure ng mga karapatan ng mga manggagawa. Mas maayos na relasyon sa korporasyon sa pagkilala ng kanilang benefits. Sina Marco at Bobby, di nila tunay na pangalan. Umaasang madagdagan ang 425 peso na minimum wage nilang kita. Kapos daw kasi ito na pantustos sa pagkain, kuryente, tubig at pagpapaaral ng kanilang mga anak. Napakaswerte ko kahit paano na may trabaho ko. So kahit mababa? Kahit mababa, at least kahit paano may naasahan kami sweldo. Lalo na yung increase na ibibigay sa amin, mas malaking bagay yun. Malaking bagay yun kasi mas makakadagdag dun sa gastusin namin sa pang-araw-araw kung papatubad naman yun. Pero ayon mismo sa National Wage and Productivity Commission, imposibleng pagbigyan ang 125 peso across the board wage increase dahil hindi ito kakayanin ng karamihan ng negosyo sa bansa. Pwede pa rin daw magkadagdag sahod pero di malinaw kung magkano at kailan. So maaring may decision na, sige, magko-comply kami, magbawas tayong tao. So it would be at the cost of employment, losses for many of our workers, no? And it might be at the cost of higher prices. Kasi pag tumaas yung wage bill, tataas yung cost of production. So pasa rin ganun din. Puspusan na rin ang paghahanda ng kilusang Mayo 1 na sa Metro Manila pa lang ay may iba't ibang pagtitipo na. Dahil sa Maynila ang sentro ng pagkilos ng tinatayang 50,000 miyembro ng iba't ibang labor groups, pinulong na ng pamahalang lungsod at pulisya ang mga labor leaders. Maximum tolerance at talagang walang magdadala ng baril dito. Dahil unang-una, para maiwasan natin na, alam mo, ang pagdadala ng baril, pagdating sa mga ganitong sitwasyon, hindi natin pinapayagan yan. Actually, nag-file kami ng permit for this May 1, February pa. At yung hinilinga namin na assembly area nga dapat liwasan Bonifacio, pero binago na namin, naging Minjo, Plaza Miranda. At yung marcha namin towards Mindiola, naibigay lahat yon. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.
Sa Barangay Saksi, dinalo namin ang isang barangay sa Maynila kung saan ang ilang residente doble kayod sa paghahanap ng higit pa sa isang trabaho para kumita ng mas malaki. Saksi si Mav Gonzales. Tagabalot ng kubyertos para sa kantin ng isang ospital, pagluluto ng paninda, at paglalabandera. 20 oras na raw kung kumayod kada araw si Aling Etang. Pero sadyang bitin daw ang 700 hanggang 1,000 pisong kita kada isang linggo. Pag di po ako kumilos, wala po kami kakain. Ika nga nila sa hirap ng buhay ngayon, maging ang tao kailangan ng magkayod kalabaw. Kaya ang iba nating kabarangay, hindi na raw sasapat ang isa lang na pagkakakitaan. Narito tayo ngayon sa Barangay 737 sa Maynila at aalamin natin kung ano ang diskarte ng mga tao dito para kumita ng extra. Tay, ano pong mga pinagkakakitaan natin dito? Sa umaga po ito, madaling araw. Sa tanghali, merienda. Sa gabi, ito pag-ulam naman. Tay, ba't po kailangan marami? Hindi po ba sapat kung isa lang yung pagkakakitaan natin? Hindi, kulang rin. May 7 ang anak ko. 2 college, isang high school, isang elementary. Kulang talagang kinikita namin. Ayon sa Department of Labor and Employment, nasa 7 milyon ang mga Pilipinong underemployed o yung mga itinuturing na overqualified para sa trabahong posibleng napilitan lang nilang pasukin dahil sa kawalan ng trabahong tugma sa kanilang kakayahan o pinag-aralan. Underemployed din na itinuturing yung mga naghahangad ng pangalawang trabaho o dagdag na oras sa kanilang trabaho para kumita ng mas malaki. Walang masama, pero kadalasan daw ay may kapalit ito. Baka naman maapektuhan ng ang inyong kaisipan at inyong kalusugan kung sobrang dami ng inyong multiple job, ng dami ng inyong trabaho dahil naghahangad ka na umangat ng mabuti sa buhay. Si Aling Sofia, 49 na taong gulang, naniniwalang ang kanyang pagod sa sobrang pagkayod ang dahilan kung bakit siya hirap ngayong huminga. Pero dahil umaabot lang sa 100 piso ang kita kada araw, wala pa rin daw siyang naipundar maski maayos na bahay. Ang sabi nga sa akin ng doktor, hindi nga mo na rin pwedeng pumasok. Kaya lang, inaano ko kaya lang kasi sana naman po kami kukuha ng pagkain. Suwestyon ng gobyerno para sa mga gustong kumita ng mas malaki, magnegosyo o franchise, o di kaya magsanay sa iba't ibang skills. Pero pinakamahalaga pa rin, huwag pababayaan ang kalusugan. Para sa Barangay Saksi, Mav Gonzales nag-uulat.